Hello! In today's video ay tuturuan ko kayo about trigonometric ratios of special angles. Okay, so ang first triangle natin ay itong 45, 45, 90 right triangle theorem. So ganito yung itsura ng right triangle na may 45, 45, and then 90 degrees na interior angle. So kapag mayroon daw tayong triangle na ganyan yung itsura, ito yung mga properties na pwede nating tandaan. So according sa unang property, so congruent daw. So ibig sabihin magkasing haba itong dalawang legs na ito. So itong side na to at itong side na to ay congruent daw or magkasing haba. Second, the length of the hypotenuse is square root of 2 times the length of a leg. So ang hypotenuse natin ay itong side na to, yung pinakamahabang side dito sa triangle na ito. So para makapag-solve tayo ng ganitong klase ng triangle ay ito yung gagamitin nating formula. So hypotenuse is equals to square root of 2 times the leg. So galing yan dito sa the length of the hypotenuse is square root of 2 times the length of a leg. So ito yung ating formula na gagamitin. So let's have an example. Gamitin na rin natin itong triangle na ito. So, ang tinatanong sa atin, find the length of side M. So, itong side na to, ito yung ating hypotenuse. At itong dalawang leg na ito ay, according sa first property, is magkasing haba. So, ang tanong, ano daw yung haba nitong side M? So, ang gagamitin natin ay itong formula na ito. So, let's have the solution with the formula. So, all we have to do is to substitute yung mga given natin dito sa ating formula. So, yung ating hypotenuse ay itong side M. Ito yung pinakamahabang side ng triangle na ito. So, yung hypotenuse ay palitan lang natin ng letter M equals square root of 2. So, kokopyahin lang natin yan. And then, times the leg daw. So, ito times natin. Ano yung leg? Itong side na to at itong side na to ay parehas 8 yung kanyang length. So, yung leg ay palitan natin ng 8. So, all we have to do is to multiply. So, we have M equals square root of 2 times 8 is equal to 8 square root of 2. So, yung length ng side M ay 8 square root of 2. Second example, find the length of side R. So, kukuhanin natin yung length ng side R given na itong leg na ito ay 3 square root of 3. So, let's have the solution. Again, ang gagamitin nating formula ay itong hypotenuse is equal to square root of 2 times the leg. So, kagaya nung first example, yung hypotenuse ay palitan lang natin itong side na to. Dahil ito yung pinakamahabang side ng triangle na ito. So, side R is hypotenuse. So, yung hypotenuse ay palitan ng R equals square root of 2 times yung distance ng isang leg kasi magkasing haba lang naman yan. So, we have 3 square root of 3. Yung leg na yan ay palitan natin ng 3 square root of 3. And then we have R equals, multiply lang natin ang square root of 2 times 3 square root of 3. So, multiply natin yung dalawang nasa labas. Meron tayong invisible na 1 dito. So, 1 times 3 is 3. And multiply yung nasa loob ng radical sign. 2 times 3 is equal to 6. Kaya ang naging sagot natin ay 3 square root of 6. So, yung length daw ng side na to ay 3 square root of 6. Second triangle na pag-uusapan natin is what we call the 30, 60, 90 triangle at ganito yung kanyang itsura. So, yung isang angle ay 60, yung isa ay 30 at yung isa ay 90. Kapag ganyan daw yung triangle, sabi dito, the length of the hypotenuse is twice the length of the shorter leg. And then second, the length of the longer leg is square root of 3 times the length of the shorter leg. So, kapag ganitong klase yung triangle na isosolve natin, ito yung gagamitin nating formula. So, hypotenuse is equal to 2 times shorter leg. Galing yan dito. And then, pangalawa, we have the longer leg equals square root of 3 times the shorter leg. Galing naman yan dito. So, let's have an example dito sa ganitong klase ng triangle. So, find the length of side T. So, kukuhanin natin yung length ng side T. So, let's have the solution. So, ang given natin ay dalawang leg. Ito yung shorter leg at ito yung longer leg. Wala tayong given na hypotenuse. So, dito sa dalawang formula, pipili lang tayo na mayroong shorter leg at longer leg. So, dito sa dalawa, ang mayroong longer leg saka shorter leg ay itong pangalawang formula. So, ito yung gagamitin natin.
we have longer leg equals square root of 3 times the shorter leg. So, ang gagawin lang natin ay substitution. So, yung longer leg, yung mas mahaba, ang value niyan ay 9 equals square root of 3 times. Ang value ng shorter leg ay wala. So, ilagay lang natin letter T. Next, we are going to solve for T. So, para makancel yung kasama niya na square root of 3, let's divide both sides by square root of 3. So, lagay tayo ng square root of 3 both sides. So, makakancel itong square root of 3 na ito. Ang matitira na lang dito sa left side ay 9 square root of 3. At sa right side naman, ililipat ko lang sa kaliwang side ng equation equals T. So, we have 9 square root of 3 equals T. Binaliktad lang natin. Ilagay lang natin sa kaliwa itong T equals 9 over square root of 3. So, according sa rules natin ng radicals, hindi pa nakasimplify ang isang radical expression na mayroong radical sign sa ilalim. So, kailangan nating tanggalin yan sa pamamagitan ng rationalization. So, let's multiply square root of 3 sa ilalim at square root of 3 sa taas para makancel natin yung radical sign sa denominator. So, let's multiply 9 times square root of 3 is equal to 9 square root of 3 over square root of 3 times square root of 3 is equal to 3 times 3 is 9. So, we have square root of 9 equals, copy lang natin yung 9 square root of 3 over, what is the square root of 9? 9 is a perfect square, so ang square root ng 9 ay 3. So, from square root of 9, naging 3. Next, since pwede pa nating i-divide yung 9 at yung 3, so 9 divided by 3, i-divide lang natin yan, becomes 3 square root of 3. So, yung 3 na to ay galing sa 9 divided by 3. Ang sagot dyan ay 3. And then, kinapi lang natin yung radical na square root of 3. So, ang sagot natin ay 3 square root of 3. So, yung length daw nung side T ay 3 square root of 3. Let's have our second example sa 30, 60, 90 triangle. So, in this example, find the length of side S. So, ito naman yung nawawala given itong side na to which is 3 square root of 3. So, let's have our solution. Since ang given natin ay isang shorter leg at isang hypotenuse, so pipili tayo dito ngayon sa formula na mayroong shorter leg at hypotenuse. So, dito sa dalawa, ito yung gagamitin natin. Meron tayo ditong shorter leg and then hypotenuse. So, sulat lang natin. For our hypotenuse, palitan lang natin siya. Since ito yung ating hypotenuse, wala tayong value, so palitan lang natin ng letter S. Equals 2 times shorter leg. Ito yung ating shorter leg. So, we have 3 square root of 3. Next, i-multiply natin. So, we have X equals 2 times 3 is 6 and then copy lang natin yung square root of 3. So, yung length daw ng side S ay 6 square root of 3. So, yun lang. Hopefully ay nakatulong sa inyo itong simpleng video na ito about 45, 45, 90 at 30, 60, 90 na triangle. So, kung nagustuhan mo yung video, huwag mong kalimutang i-like at mag-subscribe ka na rin para ma-update ka pa sa mga tutorials na kagaya nito. So, yun lang. Maraming salamat.